Ewan ko, naiiyak ako. Kasi, syempre, ako kasi dati, nung dalaga talaga ako, bigay talaga ako sa magulang ko, guys. Bahala na kung walang matira sa akin. Ganun kasi ako. Ganun ako na tao. Pero, syempre, kapag nag-asawa ka na, iba na. I know. Alicia. Alicia. Dito, mami. Pagkatapos. Okay. So, good morning, guys. So, today is Wednesday. And ito, gising na yung mga bata. Kasi, ihahatid namin si kuya today. School ang kuya namin. And kailangan ko silang isama kasi si daddy ay may work ngayon. Ito. Kapag kasi may work si daddy, sinasama ko sila lahat. Kasi walang maiiwan sa kanila dito sa bahay. And if ever naman na day off si daddy, ayun, iniiwan ko lang sila kay daddy lahat. But, yeah, ngayon kasi is kailangan nila sumama sa akin. Kahapon at saka nung Monday, hindi ko sila sinama maghatid kay kuya. Kasi nga ay kaya si daddy kahapon at saka nung Monday. Yeah. Dali na kuya. Kumain na muna. Maaga kami gumising ni Pio dalawa. Kaya ito nakapagluto na ako kanina ng pagkain namin. Ay, pagkain ni kuya. Dali na, ya. Sit down na dito. Shh. Ethan. Dali na. Inaantok pa siya. Come on. Stand up na. Dali na, lalamig yung food. Ethan. Dali na. Ay, lalamig to. Ininit ko na yung pagkain mo. Dali na. So, ayan si Pio. Naglalaro. And, gagawin ko naman yung gagawin ko yung baon ni kuya. Kasi, anong oras na? 7 na. What happened? What? Hindi ko na siya pinapadala ng guys. Hindi ko na siya pinapadala ng prutas kasi apple lang yung meron kami dito ngayon. And ayaw niya kasi nararatin daw. Umiitim daw yung umiitim yung apple. So, yan. Kaya hindi ko muna siya papatid. Ilalagay ko dito yung gloves mo, ha?
na ano ko na din tong libro niya. Drink a lot of water sa school. Ate? Where's your dodo, ate? Where did you put it? Ginawa, ano na? Ito yung sitwasyon ko talaga lagi kapag naghahatid kay kuya. Kung pwede lang sila iwan sa bahay, pero bawal kasi dito. Bawal iwan yung mga kids. Wherever we go, andun sila. Ilang percent yung iPad yan? Okay. We're going to bring that para Para mag-watch sila. Oo, while waiting kay teacher. Hindi malamig pag sakay nila. And wala pa kasi kaming remote start. Walang remote start pa yung car ko. Kaya mano-mano ko siyang pinapaandar doon. But ganun talaga. Ayoko kasi palagyan pa ng remote start kasi masyadong mahal yung remote start. So wala pa kaming budget para doon. But hopefully this year, bago mag-winter naman this year, ay mapakabitan namin. Kasi mahirap. Mahirap kapag palabas-labas ako. Pero okay lang naman kasi malapit lang naman. Nandyan lang naman ako sa street na nakapark. But alam mo yon, mas hassle kasi. And then if ever din na nasa mall kami, tapos yung sasakyan ko yung ginagamit. And yun ang mahirap kasi kapag nasa mall, malamig yung sasakyan pag sumasakay kami. Yung kay Daddy, walang problema yun kasi kompleto yun ng may remote start, kompleto siya. So usually talaga, umaalis kami ng maaga dito sa bahay. Kasi ayoko kasi na malilate kami. And kapag matagal kami dumating doon, minsan puno na yung parking, wala na akong maparkingan. So okay lang sa akin na kahit na maghintay na kami doon sa parking lot hanggang sa lumabas yung teacher, kaysa wala akong maparkingan later on. Kasi maraming naghahatid din. Yeah, so what time is it na? 7:25 later, mga another 2 minutes siguro. So ganun ako guys. Ayoko kasi na nalilate yung mga anak ko, lalo na si kuya sa mga schedule. Ayoko yung ganun. Mas gusto ko na early lagi. So yeah. Let's go guys. Dali na, dali na. Let's go, Alicia. Wear your shoes. Pia, come on. Alicia, wear your shoes. Come on. You wait, mama. Ay, nako. Natumba ka na. Ayusin mo. Oh, let's go na. You bring this, yeah, ha? Dali na. Yeah. Aray ko po, ang bigat ni Pio. Ow! Aray. Papa Jesus. Hey, hi. Hi, Papa Jesus, Mama Mary. Papa Jesus, Lucas. Tuwan-tuwa siya niyan pag nakikita niya. Mag-shoes ka na yan.
Okay, that may pillow. Nasaan yung isang shoes mo? Wala na dyan. Nandun o, nakaangat o. Huwag na ganyan ya. Huwag na ganyan. No, di ba? Ang ingay, guys. Ayan na. Oh. Patayuan mo yan dyan niya. Hindi ako marunong. Alis na tayo, guys. Ayan, so nandito na kami, guys. Nanonood lang sila sa likod. Kuya, guys. Yeah, these are your ears. Aalis muna kami. Uuwi na kami kasi inaantok ako. hair. Alaglag ka doon. Tinitignan niya yung ano, guys, oh, yung mga puno. Ang ganda ng mga puno. Ayan, puti. Tinitignan niya. Oh, ganda, Pyong. Ay, it's a bird! 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 What's the sound of the bird? What's the sound of the bird? Ngayon, guys, mostly ng vlog namin ay makikita nyo na lang yung unfiltered buhay ko dito talaga sa Canada as a stay-at-home mom. Kung ano yung mga daily vlog ko, kung ano yung mga ganap namin everyday. So, yun na yung ano, wala na masyado, hindi ko masyado na siyang i-edit. Basta kung ano lang yung kukuhanan ko na video, yun na yun. Kasi para ay mabalance ko yung vlog ko sa Facebook at saka sa dito sa YouTube. And yun nga, sabi kasi ni Daddy ay huwag ko daw i-stop dito sa YouTube kasi nga memories ng mga bata. Most of the time, ang i-video ko ay yung mga anak namin kasi para meron kaming memories. Ako ay naantok ako ngayon kasi ang aga ko gumising alas 5 para i-prepare yung baon ni Daddy. And pagkatapos nung hindi na ako natulog, nag-prepare na din ako ng pabaunin naman ni Kuya. Tapos kanina, yun nga, hatid agad ni Kuya. So, yun ang ano ko, pag si Daddy ay pang umaga, usually ganun talaga, hindi na ako natutulog ulit. And then, mamaya, kapag nap time na yung mga kids, susubukan kong matulog naman. No, malaglag ka, anak. Ay, gusto mo niyang bumaba. Malaglag ka. No na. No na. Say hi, vlog. Hi, vlog. I'm mommy's baby. Namimiss na sila. Gusto na sila makita ng mama, papa ko. And syempre, namimiss ko na din yung mga magulang ko. Kaya sana this year makauwi kami pag mabenta na namin yung lupa namin. Kaya talagang hinahanapan ko ng buyer yon. And mahirap lang kasi talaga maghanap ng buyer na nandito ako sa Canada. Kasi gawa nga niyang wala akong maibang makakausap. But kagabi meron lang kaming tinawagan na
kamag-anak ni Kevin na nagpapatulong kami. Hopefully ay makahanap sila ng bumili ng lupa. And yeah, we're just praying to God na whatever His plan, kung ano man yung para sa amin. So, yeah. Dito na ako natututo na ako guys na kung hindi man para sa amin, hindi talaga para sa amin. Kung ano man yung nakaplano ni Lord para sa amin, yun yung masusunod naman talaga lagi. Yung mga plano namin, wala lang yan. Kasi, example na lang ha, nung time na nag-apply kami, year 2018, papunta dito, like na-hurt talaga kami kasi na-expire na lang yung IELTS ni Daddy. Hindi talaga kami nakapag-Canada. But, alam mo yon, meron talagang best plan si Lord para sa amin. At kung hindi pa talaga right time para sa inyo, hindi pa talaga right time. So, yun talaga yung prayer lang talaga, tiwala lang tayo sa plano niya. And kung meron man tayo mga pinagdadaanan sa buhay, kung ano man yung mga struggles na pinagdaanan natin. So, embrace na lang natin yun lahat. Kasi, alam ko and subok na namin ni Daddy na yung mga pinagdaanan natin na hardship sa buhay, mga challenges sa buhay, ay yun yung way na may ma-learn tayo from it para ay may matutunan tayo. So, yun na lang yung iisipin natin and yun naman talaga. Kasi, hindi naman ibibigay ni Lord yung problema kapag hindi mo kaya. So, yun lagi yung yun laging nasa isip ko. Walang problema na hindi kakayanin ng isang tao. Kasi, syempre, anak niya tayo lahat, guys. Ayaw niya na mapapahamak yung mga anak niya. Kaya hanggat kaya niyang turuan tayo, tuturuan niya tayo para ay maging okay tayo in the future, 'di ba? So, yeah. So, yun nga. Minsan, napapaiyak na lang ako kasi God is so good. Hindi ko akalain, hindi ko ma-imagine kung saan kami ngayon kung wala siya. Kasi as in sobrang bait niya, sa amin. Marami kaming pinagdaanan ni Daddy, guys. As in ang dami namin pinagdaanan. Hindi lang halata kasi syempre hindi namin masyadong dinadamdam yung problema. Hindi din namin dinadala siya sa social media. Kung may problema kami, amin na yun. And pinagpipray na lang namin yun lahat. Hindi namin siya dinadala in social media or even sa aming families kasi syempre ayaw din namin magpasa ng mga negativity, right? So, yeah. Alam minsan ng magulang ni Kevin, yung mga pinagdadaanan namin, but kaperanggot lang. Most of the time sa amin na yun ni Kevin. Most of the time kami lang talaga mag-asawa yung humaharap sa aming problema. Kasi amin yun, guys. Amin yun. Kaya, prayer lang talaga. Kung meron man kayong mga pinagdadaanan ng mga problema ngayon, maniwala kayo sa akin. Pray lang talaga. Kung ano man yung religions nyo, kung ano man yung mga pinaniniwalaan nyo, basta merong Diyos, si Lord lang talaga ang bahala sa atin. So, yeah. Sa Philippines pa lang, marami na kami pinagdadaanan yung Daddy. And we never expected na ganito ang mangyayari sa amin, na kung gaano kami ka-blessed araw-araw, kung gaano kami ka-blessed talaga, as in blessed talaga. And tayo mga asawa, guys, let's pray for our husband kasi sila yung padre di pamilya. Sila yung ulo ng ating pamilya. Kung wala ang husband natin, kung down yung husband natin, maaapektuhan tayo. Buong pamilya maaapektuhan. Kaya I'm always praying for Daddy, for his safety, for his career, sa lahat. I'm always praying for him talaga. Hindi man halata na hindi ako nagdadasal, no? Pero, yeah, I'm always praying talaga. I'm a Catholic and I'm nagro-rosary talaga ako para sa asawa ko, para sa family ko. And yun ang panata ko. And kasi, syempre, mahal ko din si Mama Mary. And yun yung lagi kong nasa isip na
kung wala si Lord, hindi ko alam kung nasaan na kami ngayon. Kaya kung may mga problema kayo, pray lang guys. Kasi walang imposible. And nakikita ni Lord lahat ng mga ginagawa natin. Kaya always be kind, always trust in Him. Siya na ang bahala sa atin, no? Kaya masarap ang buhay. Masarap talaga ang buhay, basta alam lang natin kung paano siya i-handle. Tayo yung parang kumbaga tayo yung driver sa buhay natin. Kaya nasa atin na yun. Kung paano tayo tatakbo sa buhay natin. Kung paano natin idadaan sa makitid na daan yung buhay natin. Kasi bilang isang tao guys, mahirap. Mahirap talaga. Kasi nanghirap. But nakadepende na lang sa atin lahat kung paano tayo magiging masaya, magiging kontento sa araw-araw, or magiging mabuting tao. So, nasa atin lahat. So, yeah. Minsan nagiging emotional ako kasi syempre marami akong gustong gawin para sa family ko, especially sa magulang ko. Gusto ko silang bigyan sa mga pangangailangan nila, sa mga gusto nila. Gusto ko lahat ibigay sa magulang ko. But here I am starting my own family pa, and syempre bumabangon pa kami ni Kevin kasi back to zero kami dito sa Canada. That's why I'm praying na this year magiging successful kami. And yeah, maibigay namin kung ano man yung para sa mga magulang namin ni Kevin. Kasi, ewan ko, naiiyak ako. Kasi, syempre, ako kasi dati, nung dalaga talaga ako, bigay talaga ako sa magulang ko, guys. As in, todo bigay ako sa kanila. Bahala na kung walang matira sa akin. Ganun kasi ako. Ganun ako na tao. Pero syempre, kapag nag-asawa ka na, iba na. Iba na yung priority. And kaya nga, gusto ko talaga maging successful din. Kahit na, hindi man sa ungrateful ako kasi syempre, I'm thankful na kahit pa paano si Kevin, yung sahod niya ay enough para sa amin. Gusto ko pa mas mahigit pa dun eh. Gusto ko pa na yung income namin mag-asawa, mas ma-extend pa namin sa tulong sa family namin. Like sa mga magulang namin. Gusto ko yun. Gusto ko yung may sobra pa talaga para sa kanila. Hindi lang yung para sa amin. Kasi as in yung income ng asawa ko ngayon ay sakto lang para sa amin. Yeah. Meron mang sobra pero kaunti lang talaga. So gusto ko yun. Kaya I'm striving, I'm trying hard, I'm praying hard na maging successful. Kasi ganun ako, nasanay ako. Simula nung pagkatapos ko sa college, nag-work ako, magulang ko lang talaga. Lagi ko iniisip. Like, todo bigay ako. Hindi ako madamot, guys. Never ako nagdadamot. Kung meron lang talaga ako. As in, bigay ako talaga. Basta para sa kanila. Para sa magulang ko. Para sa mga kapatid ko. And, yeah, alam nila yan. Alam nila yan kung ano ako. Ako yung taong bahala na kung ano. Kasi naniniwala kasi ako na the more I give, the more na i-bless ako ni Lord. Yun talaga yung paniniwala ko. Kaya, sana magiging successful ako in the future. Kasi ngayon kasi meron pa akong mas priority yung mga kids ko na maging maayos muna sila sa buhay. Na mapalaki sila. And by that time na kapag mag-work na ako, and yun na yun, makakapag-work ako, makakatulong na ako sa kanila at the same time. Kasi ito lagi ko sinasabi kay daddy na hindi ko kaya talaga pabayaan yung mga magulang namin. Hanggat kaya ko, itataguyod ko talaga. As in, bahala na si Lord sa akin. Kasi I wanted to give my best para sa mga magulang namin dalawa.
Kasi it's time for payback. So, mga sinasabi nila na hindi natin responsibility yung mga magulang natin, but yung mga sacrifices naman nila dati, I'm going to give it back to them. Kasi, basta, kung naging magulang ka na ngayon, makaka-relate ka. Alam mo kung ano yung mga pinagdadaanan. Yeah. So, ako kasi yung tao na hindi naman blessed talaga na lumaking mayaman. Hindi kami mayaman. Yung magulang ko hindi mayaman. Kaya, ganun. I'm going to make them happy. I'm going to give what I can give. Yung mga bagay na gusto ko pa na gawin para sa kanila. Gusto ko makapunta sila dito sa Canada. Marami. Kasi marami. Ay. These past few days talaga ay, ewan ko, nakaka-stress. But yeah, thank you for watching guys, and I'm sorry kasi naging emotional ako. And yeah, please pray for me and my family, and I'm praying for you also guys. Maging matatag lang tayo, and bahala na si Lord sa atin. And thank you for watching, and see you to my next vlog. God bless us all.